At after po nito, I want to challenge everyone na tulad ng sinabi ni Sister Marilyn, let us appreciate our pastor. Ako pwede nyo nang i-appreciate sa Pasko na lang. Pero ngayon, today is the birthday of our senior pastor. If not for him, wala po ako. If not for his mentorship, palagay ko walang Brother Bernard, walang Brother Arlan, walang Brother Harney, at walang Pastora Magda. And because of his life, we honor him today. Amen. Mas maganda ho ino-honor ang tao pag buhay. Pagpatay na isang beses mo na lang may i-honor yun eh. And we are so good and grateful to have a senior pastor and a leader of biyaya ng Diyos na having a milestone for our church na tayo nananatiling nakatayo. So lights off please. Ayan. So pati rin itong ating so that you can watch the ABP presentation and we'll have a special offering for our bishop. Amen. So one more time, I ask you to bow your heads and pray. Let us bless him. Last year, we have a remarkable gift sa atin pong Bishop Greg Durante. Nakatungtong po siya ng 70 years old. With the effort of the elders, leaders, workers, and some of the members of the church, we are able to give him 70,000 pesos as a gift. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pero ngayon, hindi ho 71,000. Sabi niyo, Pastor, 71,000. Ano lang yun, mga nakakaabot lang ng 70 years old. 50% ho yun sa Buffet 101. Okay? So ngayon, we'll just simply give a special gift and let us pray. I know some of you can give 1,500, and anything, any amount that you could give. Pero isurpaso natin yung level na ordinaryo. Yung gawin natin yung uncommon, extraordinary, unusual. If you want to have uncommon blessing, you need to do the uncommon thing. Nagbigay na tayo kanina ng tithes and offering. At naniniwala po ako, ang Diyos ay napakabuti. Amen? Praise God. So let us bow our heads. Can I have a special basket, Sister Rowena? Dito na lang sa unahan. Let us all together pray. And then, pagkatapos ito, pabibilang na natin kaagad so that we could have the exact amount kung magkano yung ating offering. At mamaya daw, babati daw tayo mga key leaders, 12:30. Kaya kailangan matapos tayo ng alas 12. Yung mga meetings natin at Boodle Fight, batiin natin si Bishop ng happy 71st birthday. And I think perhaps sa lahat ng mga bishop na national leader na ng Pilipinas, kita nyo naman, Duterte lang naman ang kanyang ipinagpe-pray. Amen. Pag-pray natin ang Pangulo natin na may sakit. At huwag tayong papayag na si Leni Robredo ang maging vice president na maging presidente ng Pilipinas. Huwag na naman babae ho. So, let us pray for our president. He is a good guy and he is the man of the hour. Naniniwala ako na siyang itinakda ng ating Panginoon. That is beyond politics. Amen. So let us bow and let us pray. Hold up your wallet. Sa susunod, pwede na ho tayo makapag-donate ng credit card. May workout kami ni Brother Harney
Merong POS from AUB yung sinend ko sa'yo. Anyone who can debit card or pipirma na lang kayo. So, it will be easier for us. So let us bow our heads. Nag-i-improve tayo. Amen? And 2020, it will be a total blast para sa biyaya ng Diyos binyan. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Let us bow our heads. Dear Heavenly Father, we thank you so much. We could not receive anything unless you give it to us. Wala kaming pwedeng tanggapin kung hindi mo ibibigay. And Lord, we just thank you for the people who've been cooperative and participative sa lahat ng ipinapagawa mo sa amin. Sa mga taong nagtitiwala sa amin, Panginoon, matuto rin po silang laging magtiwala sa iyo at maasahan that our God is not mocked, our God is not a man that He could lie. Whatever He says, He will do it. Your promise is our sword. Your promise is our stronghold. And Lord, we believe na kahit kami naghihintay pa rin, alam po namin na ang inaasahan namin ay padating. Ikaw ang aming biyaya, ikaw ang aming kalakasan. At alam po namin ang mga pagpapala namin ay nakatalat, may pangalan po namin at ito'y susunod at hahabulin kami. Kaya Panginoon, sa mga may inaasahan, mangyari ito sa lalong madaling panahon. Panginoon, ipakita mo po sa kanila ang daan at susi para makamtan ang lahat ng mga bagay na ito. Lord, remove us from the place of poverty. Remove us from the place of lack and inconsistency. Lord, make us a vessel of excellence. Make us a channel of blessing that we will spread out and share the blessing of the Lord. He make it good and He added no sorrow in it. Kaya Panginoon, altogether, ang biyaya ng Diyos ay simbahan na mapagbigay, mapagmalasakit, mapagdamay, at nangyayari ang lahat ng kanilang mga pinakikinggang salita. Salamat po. Pagpalain mo po ang aming bishop sa kanyang 71st years ng kanyang buhay. Dalangin ko po na bigyan mo siya ng kalakasan at yung pangarap niyang sanktuaryo na maitatayo sa susunod na 3 taon na nagkakahalagang 1 bilyon ay mangyari sapagkat ikaw ang Diyos na may-ari ng lahat sa lahat. It might be impossible, but with God, all things are possible. Kaya Panginoon, you will let it be because it will be it unto me according to your words and according to your promises. And Lord, in a miraculous ways, we will see wonders. We will see the goodness of the Lord as it is in heaven. Kaya Panginoon, maraming salamat. Bless the works of our hands. And as I quote Psalms 27, I will see the goodness of the Lord, not in my deathbed, not in my funeral, not in the cemetery. I will see the goodness of the Lord in the land of the living. As long as I have breath, I will see and taste that the Lord is good and His mercy endureth forever. We give you back all the honor and all the glory in Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So halina po kayo. Gawin po natin ng mabilis for 1 minute and then we'll proceed na po sa Word of God. Sige po. Sa darating na Saturday, wag ho kayong mawawala. Again, if you want tickets, nasa 400 na po na didistribute natin. You can have more than 5 or 10. But make sure you will come and attend para hindi naman masayang yung ating mga tickets na ipinamigay. But for sure marami talaga ang dadalo. At may mga taga Manila pa, may mga taga Muntinlupa, Cavite. Kaya sana naman ang mga taga Binyan ay hindi natutulog sa pansitan. Amen. So, make it very sure na mga taga Binyan ay makasuporta sa gawain ito. Sige po, marami pong salamat. Thank you, Lord. Sister Early, meron pa po bang? May hahabol pa po ba? 10 seconds? Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sister Early, due respect po, na rin po. Pabilang nyo na rin yung ating tithes and offering. Praise God. So, nangyayang ko pong bawat isa na tumayo. At basahin po natin ang salita ng Diyos. Pero bago tayo magsimula, magsimula muna tayo sa isang joke. Nawiwili ako sa joke ngayon Dahil yung anak ko na napapanood yung mga clean joke naman. At merong isang 2 nilalang na namatay.
Ewan ko napanood yun na ito. Pero sana tumawa naman kayo kasi I'm not good at joke. Amen. Buti ba Sister Marilyn marunong magpatawa. At meron hong dalawang nilalang na namatay. Isang pare at isang taxi driver. And when they are in the gates of hell, we know the story, sasalubog si San Pedro. So si San Pedro yung nandoon at tinanong, anong pangalan mo? Juan. Anong pangalan mo, Father? Pedro. Ay, hindi pala Pedro. Si Pedro na nga na. Si Juan at saka si Luis, si Father Luis. At tinignan nila ang kanilang mga pangalan doon sa Book of Life. At sila ay pinangaralan ni Pedro. Bago kayo dumating, bago kayo pumasok, pag kayo nakapasok na sa langit, may gantimpala kayo. May mga mansyon dito. At ang iba sa inyo ay makakatanggap ng maliit na mansyon at malaking mansyon. At sige, tingnan natin kung ano ang inyong gantimpala. At ang sabi ng pare, ako na muna. Sapagkat ako, sa tingin ko, malaki ang gantimpala ko eh. I preach all the time. Nag-homily ako, marami akong bininyagan, at marami akong ginawang mabuti. Tiyak, siguro malaki ang aking mansyon. At ang sabi ni Pedro, nung binasa niya, si Father Luis, wag ho kayong mabibigla sa akin hong babanggitin. Ang inyong mansyon ay napakaliit. 20 square meter lang. Kasing laki ng isang kubeta. At ang taxi driver naman, alam niya na minsan ay napapamura siya at talagang masama ang kanyang buhay, hindi siya nagsisimba. At minsan ay napapadaan pa sa mga kung saan-saang sideline ng gawin ng kasalanan. Kanya, okay na to nandito na ako sa gate ng langit, makarating lang dito, okay na. So, he doesn't expect that he will have a great reward. Pero ang sabi ni Pedro, Juan, wag mo ito ikagugulat. Napakalaki ng iyong mansyon sa langit. 1,000 square meter. Sabi niya, Father, San Pedro, hindi ko naniniwala. Ito, nandito, napakalaki ng iyong mansyon. At si Father ay nagngingit-ngit sa galit. Unfair naman, San Pedro, ba't naman ganon? All my life, nangangaral ako ng homily at ng salita ng Diyos. Hindi na nga ako nag-asawa para hindi magkasala. At bakit nagkaganon? At sabi niya, aber, merong paliwanag dyan. At sabi niya, alam mo, Father, sa tuwing ikaw ay nangangaral, marami ang nakakatulog. Kaya kapag natapos ang gawain, wala naman silang natututunan. Pero itong taxi driver, pag nagmaneho, napakatulin, lahat ay napapapanalangin. At dahil sila ay naging mananalangin, lahat sila ay napalapit sa ating Panginoon. O tama naman kayo. First timer. Nako, Jermaine, tatawa ka. May nag-sponsor sa'yo sa Buffet 101. Kaya kailangan, kinagabihan pa lang, hindi ka nakakain. Hindi, alam nyo, kaya kami masaya. Sa Christmas party ho ng mga workers and leaders, we decided na sa Alabang Town Center ho kami magki-Christmas party. Hindi na yung traditional na kandungin si Neneng at may mga palaro. Maumay na ho yun Bagong dugo na tayo, mga kapatid. Kaya kailangan naman yung enjoy. Pati sila Chang Edit, hindi na mag-aabala. Minsan nag-aaway-aaway pa kung sino magluluto Dito, we will act like king and queen. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. So December 23 will be our Christmas party. Pero sa mga church people na gustong sumama, maganda lang kayo na 788. Unlimited naman yun. Kasi 60 and above, 788 na kinuwenta ko na Hindi na sila aabot doon sa discount. Pero pag birthday ninyo, libre kayo. Ayan, lahat ata birthday ninyo ng December, sumama na kayo, libre ho kayo. Basta ang sistema, 3 plus 1. So, 3 may birthday, 3 adults, paying adults, yung pang-4 libre. Kaya na nga ayusin natin. Anyway, so, masaya po ba kayo? Sabihin mo sa iyong katabi, ako'y masayang-masaya. Dahil nagpatawa si Pastor. Amen. So, buksan nun natin ang ating mga Biblia. Maiksi lang ho itong talatang ito sa Matthew chapter 6, verse 10. At babasahin ko po sa New King James Version. Actually, it's all about the prayer of Jesus. He taught His disciple, teach us how to pray.
But kinuha ko lang ho itong maiksing talatang ito with a simple and plain text and scripture of the Word of God. Ang sabi ho'y ganito, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Sa Matthew chapter 6 verse 10, the Passion Translation, ito naman ho ang salin na ginamit. Manifest your kingdom realm, and cause your every purpose to be fulfilled. Wow! To be fulfilled where? Sa Mars ba? Sa Jupiter? To be fulfilled on earth just as it is fulfilled in... Alam nyo na kung anong mensahe natin. Let us bow our heads and let us pray. Thank you, Jesus. We give you honor. We give you glory. We give you praise. We exalt your name. Adonai, the name that is above every name. Holy Spirit, you are welcome here. Move among us. Answer the questions in their hearts. Impress them by the power of the Almighty. Mamangha po sila sa kapangyarihan mo ngayong umagang ito. I pray that their eyes will be continually opened and desire for truth, the pure honey, the Word of God. And I pray that whatever they are expecting, it will surely come to pass. Blessed is he who calls upon the name of the Lord. Mapalad ang mga tumatawag sa Diyos at sila'y makakasumpong at makakaranas ng katugunan. Salamat po sa mga panyapak at mga kaluluwa na pinili ay sumamba sa lugar na ito. At maging ang aming BND International live streaming community, pagpalain mo po sila saan man panig ng daigdig. At sa kanila pong panonood, mapagpala po sila at maging biyaya din po dito sa Pilipinas, ang aming mga kapatid na OFW. Panginoon, maraming salamat. Continue to reveal yourself to us that you are a strong God, you are a faithful God, you are a powerful God, you are above and no other name is better than your name because you are the one only true God, the God of Israel, Abraham, Isaac, and Jacob. Salamat po. Maraming salamat sa iyo ang lahat ng papurit parangal. Ito ang aming samod dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sabihin mo sa iyong katabi, malaki ang aking inaasahan. Amen. Amen. Kaya huwag kang makulit. Amen. Malaki ang inaasahan ko, kaya kailangan ako makapakinig ng salita ng Diyos. Do not distract me. Amen. So all together, cellphone off. At iwasan ho natin ang pagtayo-tayo. And let us just respect the Word of God. Kung hindi naman ho kayo nagmamadali, tapusin ho natin hanggang Passover 12 noon. At kung kayo naman ay kasali sa men's fellowship, tiyak ho na may isaw ho kayo mamaya. Isaw ba ang kakainin ng mga kalalakihan? O chicken pit? Ayan, favorite ni Brother Harney yan ay chicken pit. So, tara na ho at tayo salo-salo sa salita ng Diyos. Ang mensahe ho na akin hong ibabahagi sa oras na ito ay pinamagatang as it is in heaven. As it is in heaven. And you have heard what we have read. That your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Partly this is included in the Lord's Prayer. Pero minsan hindi natin talaga maintindihan ano ba talaga ang ibig sabihin na mangyari ang kalooban mo dito sa lupa para nang nasa langit. Remember the two subject, heaven and earth. The two places pala. So there is comparison about heaven and earth. At dito ho sinasabi ng ating Panginoong Hesus na mangyayari ang kanyang kalooban dito sa lupa para nang nasa langit. So yung kalooban ng Diyos ay mabuti. Ang kalooban ng Diyos ay maganda. Ano nga ba ang langit? I-define muna natin. What is heaven? Heaven is indescribable. Wala pang nakakapunta ho doon. The only thing that can lead us to heaven is when we die. Kahit ho i-google ninyo,
ang sasagot ho ni Google kung paano kayo makakapunta sa langit is only by repentance. Wala hong samahan na magsasabing sila lang ang ligtas. Isa ho itong malaking kabulastugan at kalokohan. Yung nagsasabi na sila lamang ang tama, may tama ho sila, mga kapatid. Yung mga nagpapatigil ng lindol, hindi ho totoo yan. Ewan ko baga talaga, sa dami-rami ho ng mga Pilipino, ang daming nalilinlang. Sa lahat ho ng balat ng lupa, mas marami hong Pilipino ang nadadaya. Dahil hindi marunong magtanong, hindi marunong mag-aral, hindi marunong makinig. Sama ng sama. Nakita na may malaki ang kikitain, kahit sasabihin ito'y gold bar, sasama, mga kapatid. At sasabihin pa sa pastor, Pastor, isasali kita, ibibili na rin kita ng slot, magtigil-tigil ka nga. Tandaan ho ninyo, madalas ho ang kaaway ay nag-aanimong tupa. But they will just appear like in sheep, wolves in sheep's clothing. Sa buhay na ito, tandaan ho ninyo, tatlo lamang ho ang uri ng tao. One, you could be a sheep. Number two, you could be a wolf. Or you could be a sheepdog. Ang tupa, okay ho yan. But nevertheless, make sure you have a great shepherd. Pero ang wolves, mapagsamantala, mapandaya, mapanira at mapaniil. Pero yung sheepdog, I think, it is a balanced aspect of the very nature of every single human being. Kasi kapag ka sheepdog, may tapang ng kaunti at may kaamuan ng kaunti. Hindi po pwedeng lagi tayong mabait. Hindi po pwedeng lagi tayong nagpapatiunod lamang o yung tinatawag na pushover. Dahil ikaw ay mahina at mahiyain, sama ka na lang ng sama, bigay ka na lang ng bigay. You should understand what you are doing and what is the cause you are doing that. Hindi dahil ko mo marami ay tama. Hindi ko mo marami ang gumagawa, ito na ang above the standards. Pero tandaan ho natin, mas tama, mas kakaunti ang gumagawa. Pero pag mas liko at mas pangit, mas marami ang naaakit. Tingnan mo muli ang iyong katabi. Bakit ganun? Pag mas pangit, mas marami ang naaakit. Totoo na kaya ang kinanta ni Andrew humanap ka ng pangit. Alam niyo, wala namang pangit Ugali, meron. Pangit ang ugali. Pero pangit na nila lang, wala. Sapagkat kahit ho ang isang bungi ay maganda kung siya ay may mabuting pag-uugali. The outside appearance is useless and nothing less. What defines us is our character. Because character weighs the inner being, who we are and whose we are. Kaya nga mga kapatid, be alert, be gentle, this is a scripture, be gentle as a dove, and be wise as a serpent. We should know and understand how to reason. Magsaliksik ho kayong personal. Huwag lamang kayong basta makinig sa talino, talento ng isang tao na akala mo'y maraming alam sa salita ng Diyos. Kailangan ho nakukumbikta, kailangan ho nababago, kailangan may kinakatakutan, kailangan ay may pagsuko, at kailangan ang mga ngaral ay iyong nakakausap at nakikita ng personal, hindi lamang sa telebisyon. Marami akong nababalitaan, maraming nadadali ng telebisyon na ito. Because those who are asleep, they will just keep on sleeping. Pero ang sabi ng Biblia, magsigising kayo. Hoy, gising! Sapagkat ang mga tulog hindi nakakapagtrabaho. Ang mga tulog hindi pwedeng mangarap. Nightmare kadalasan pag natutulog. Bangungot. Pero pag ikaw ay gising, that's the only way you can produce and manufacture blessing. Remember, we are a manufacturing plant. We have the capacity to produce, to bless, and to create. Hindi po pwedeng maghirap ang mananampalataya sapagkat binigyan tayo ng Diyos ng buong kalakasan para gumawa, para magtrabaho. At dito sa trabahong ito, dito ka suswelduhan, dito ka babayaran, dito ka pagpapalain sapagkat ikaw ay hindi yagit, ikaw ay hindi mahina, ikaw ay kawangis at kaparehas ng ating Panginoon.
He is the big God and we are the little gods. We are created a little lower than the angels. Angels cannot ask. Angels only worship. But we as the people of His pasture, we can pray, we can ask, we can dream, and we can live in abundance in a supernatural life. Ang anghel ay itinakda para maglingkod sa atin. Ang anghel ay hindi dinadalanginan. Sila'y inuutusan sapagkat sila'y nakatakda para maglingkod sa mga taga-biyaya ng Diyos. Kaya maraming tambay na anghel ngayon dahil hindi kayo marunong manalangin. Marami doon naiinip na. Yung angel ninyo, hindi madala yung pagpapala ninyo kasi punong-puno ka ng pag-aalinlangan. Mas malaki ang iyong pag-asa sa iyong kamag-anak kaysa pag-asa sa pangako ng ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid, sa langit tiyak na maganda ang buhay. Pero ang sabi ng ating Panginoon, you can experience heaven on earth. Ibig sabihin, kung ano yung nangyayari sa langit, pwedeng mangyari sa lupa. Bakit mo iintayin na mamatay para maranasan ang langit? Namatay na ang ating Panginoong Hesus para makita mo ang langit at maranasan ang kanyang katapatan at kabutihan at pag-ibig na hindi nagmamaliw. Hindi pumapalakpak ang mga narito. Buti pa yung mga nasa live stream pumapalakpak. Well, if Jesus was not raised from the dead, our faith is futile. Futile means purposeless, useless and nonsense. God is not just an idea. He is not just a concept. He is the reality. Why we are made, that we are created for His pleasure. Romans chapter 4 verse 11, we are created for His pleasure. Hindi ka nilikha para sa iyong pamilya. Hindi ka nilikha para sa iyong asawa. Our greatest, outmost assignment is to worship God in spirit and in truth. Heaven is here. Ang mahirap po sa atin, lahat gusto pumunta sa langit. Pero ayaw namang gawin ang mga bagay na makalangit dito sa lupa. Tamad manalangin. Tamad dumalo ng gawain. Tamad magbasa ng Biblia. Paano mo masasabi na pag ikaw ay namatay, 10 years from now, and you will see your casket, you will see your kabao, at sasabihin ng mga kamag-anak mo, nasa langit ka. Ano ang kasiguruhan na ikaw ay nasa langit? Religion cannot save us. Pastor Kenneth cannot save you. This church will never ever save you. Only Jesus can save us because He's the way, the truth, and the life. And I am impressing it. Si Jesus ang kailangan ho natin. Si Jesus ang kailangan ng ating bayan. Minsan, umagang-umaga, napanood ko sa Isko serye ni Manila Mayor, Isko Moreno. Dumaan ho siya sa isang lugar ho sa Maynila, sa Tondo ata ho ito. May mga tindahan ho doon. Dumaan siya. Surprise visit. At ang mga tao ho, napakakakalat. Dumaan na yung mayor ha. At sila yung mga nakangiti pa, good morning, Mayor. At ang sabi ni Isko, anong meron sa good morning? Ganyan ba kayo kasalaula? Alam mo, ang mahirap sa atin, gusto natin ng pagbabago, pero ayaw naman natin baguhin una ang ating sarili. Matulog kayo ng maaga, gumising ng maaga, tiyak makakapaglinis kayo ng inyong bakuran. Mahatma Gandhi said this word, I only believe in your Lord Jesus. But what hinders me in believing Jesus is not Him, it's the Christians. Ang pinakamabilis yung humatol ay mga Kristiyano. Pero ang pinakamabagal din kumilos, mga Kristiyano din. Mga nosy, mga mataas ang kwelyo, akala mo sila lamang ang banal. Ba't hindi tayo makapaglingkod at puntahan ang mga taong mas nangangailangan ng salita ng ating Panginoon? Ang mga mayayaman, silang nagkakakampi-kampi. Hindi ba mas masarap tulungan
na yung nagsisimulang simbahan, doon mo ialay ang iyong lakas, ang iyong salapi, ang lahat ng iyong paglilingkuran, at huwag ka nang sumapi sa malakas. Ang nangyayari parang NBA game. Yung mga malalakas at superstar nagsasama-sama. Pero yung mga mahihina napapabayaan. Pero salamat sa Diyos, dito sa Binyan, hindi tayo mahina, tayo'y malakas dahil kay Kristo Jesus, sapagkat tayo'y nagtitiwala sa Kanya. Walang makakapang maliit sa atin sapagkat ang Diyos ay tapat at napakabuti. Who would have entrusted us with a crusade that is fully blessed and fully funded? Diyos lamang ho ang pwedeng makagawa noon. Hindi pa ho natatapos ang ating hong gawain. December 25, merong nang nagtalaga at nag-message sa akin na isa sa mga kabataan na aking minentor na ngayon ay nasa ibang bansa at napakaganda ng kanyang kalooban at ang sabi niya, Pastor Kenneth, I want to celebrate my birthday with the poor people. Paano ko ito gagawin? At sabi ko, maraming paraan. Basta may budget. Maraming paraan. Bawat pagkilos ay kailangan ng pera. Hindi po pwedeng sasabihin natin, wala tayong binabayaran dito. At hindi ko rin sasabihin sa inyo na ako'y nabubuhay dahil wala akong pera, nananalig lang ako. Kailangan ko ng pera. Di ho ba? At nagsabi ko sa kanya, anong gusto mo bang mangyari? Kayo na po ang bahala. O sabi ko, gusto mo, mag-ano tayo, Jesus on the wheels. Lahat ng matatagpuan nating mahirap, street children na mga namamasko sa kalye, bibigyan natin ng worth 300 peso grocery bag. Maganda yan, Pastor. Magkano ang budget? Sinabi ko. Mga ganitong halaga. At sabi ko, may mas maganda pa akong naiisip. Ba't kaya hindi sa araw ng Pasko ipasara natin ang Jollibee Umbria? Hello? Hindi na naman napalakpak yung mga narito. Ano kaya't mangyari yung mga naririto, bigyan ito ng tig-500? Parang hindi nakapag-almusal eh. Mahirap ba yung mensahe na aking tinuturo? Pastor Magda, boring ba akong pastor? Para, 12:00 na. May sinaing pa, may mga sinampay pa. Mga kapatid, we in this place, we are in the atmosphere that we are always enthusiastic. Naalala ko tuloy yung sabi ni Sister Ella, uy, nagkita kami ni Gay at saka ni Ringo Starr sa Buffet 101. And this is just a story. Sabi sa akin ng ate mo, nung mga panahon na dumadaan ng pagsubok at problema to si Brother Bodeng, depression and there are a lot of things. Do you know that we are not exempted? Daraan tayo sa pagsubok, but what makes things better is even though we pass through the valley of the shadow of death, I will fear no evil because I am exceptional. I am on the advantage. Though the enemy will come like a flood, God will restore a barrier. At ang sabi ko, nagkwentuhan kami, ilang taong ka na, Pastor? Sabi ko, 37, may church ako, may church ka, ganyan. At ang sabi ko, si Bodeng kasama ko. Sabi sa akin ni Gay, alam mo, maganda yan. Sinasabi ko nga sa kanya, bumalik siya kay Bishop Greg. Sa mga panahon na siya'y litong-lito, bumalik ka ako sa biyaya ng Diyos. At sabi ko, nakabalik, 3 beses na paalis-alis, pero sa pangatlo, narito pa rin, sapagkat ito na ang itinakda ng ating Panginoon. At sabi ko, yung mga lasenggero at mga adik sa JPA, si Bembem, si Jody, nandun na rin sa biyaya ng Diyos Muntinlupa. There is a turn back time and God will turn it around. Wala akong pag-asa sa sanlibutan. Walang pag-asa sa hanap buhay. Walang pag-asa sa politiko. Ang tanging pag-asa natin ay sa Panginoon. Sapagkat hindi tayo dito nakatira. Tayo naglalakbay patungo sa langit. We are not of this world. We are the citizens of heaven. Natatakot ang lahat sa shake, rattle, and roll, shake, drill. Bakit ka matatakot pag alam mong ililigtas ka ng ating Panginoon?
Pag namatay ka, tapos na ang assignment mo. Pero bubuhayin ka ng Panginoon habang ikaw ay naglilingkod sa Kanya. Kaya habang ikaw ay bata't malakas at kahit matanda na, walang nagre-retire na naglilingkod. Sapagkat ang tumatanda lamang ay kalabaw. Age is just a number. But if you will, you could be an intercessor. Napakalaki ho ng prayer mountain natin para ipadala si Brother Boy at Sister Nori. Abay, napakalaki ho! We need people who will embrace. Ang makakagawa nito yung mga retiree at mga balot byuda. Yung mga wala nang iintindihin, wala nang inaalaga ang mga apo. Doon kayo sa prayer mountain, spend 1 week. Because prayer is our backbone. The enemy is in double time para mapigilan ang malaking gagawin ng Diyos para sa simbahan. And you should take note of this. 2020 for me is the year of open doors and the anointing of ease. Marami hong gagawin ng ating Panginoon. Iaangat niya ho ang ating hong kalagayan sa kakaiba at kakilakilabot na kaparaanan. People will come and say, tell me who your God is. At ang sabi ko doon sa dating youth member ng church, ang sabi ko sa kanya, another 15,000 for the Jollibee. Ang sabi sa akin, thumbs up, Pastor Ken. Tingnan mo ang bank account mo bukas, naka-wire na ang 30,000. At yung balanse, ibibigay ko pa ulit. Masarap magbigay. I would like to announce, my buddy, Brother Aris, huwag mo nang problemahin ang pambayad mo sa buffet, sagot na ni Pastor. Hallelujah. Amen. Yan tatlong yan ang mga kasama ko, si Harvey, si Aris, sumama na kayo ng tuloy-tuloy sa akin. Maglingkod na kayo ng tuloy-tuloy. Harvey Barbie, umawit ka na kasama ng iyong misis. Sama mo na rin ang iyong anak. There's no place I would rather be. Walang ibang lugar na napakasaya kundi sa simbahan at gawain ng ating Panginoon. Simbahan lamang ang makakapagpangiti sa atin ng tunay. Simbahan lang ang makakapagsabi sa iyo na ikaw ay tunay na lalaki at magandang lalaki. Sapagkat sa simbahan, si Jesus ay naipangangaral, si Jesus ay naitataas at nadadakilat na bibigyan ng kaluwalhatian. Sabi ko, kala ko tapos na kami sa bagong dugo. Wait, there's more. 2020, if God will give us success, and God is giving us success, arena na po ang kasunod para sa 2020. Pastor, malaking gastos yan. Mas malaki ang Diyos kaysa sa gastos. Ang pera, pag sa Diyos ibinigay, habang ginagastos, lalong nagtutustos. Hindi nyo ata narinig? Ang pera, pag sa Diyos ibinigay, lalo siyang nagtutustos. Some preacher will not preach this. Some church will not preach this because they do not want their members to be blessed. Hindi ito iputuro ng ibang simbahan. Dahil sila graduate ng Bible School, ako graduate ng Holy Spirit. Many graduated from the Bible School. They know Genesis to Revelation. But they do not know how to walk by faith, not by sight. Maraming asawa ng mga pastor may trabaho. They cannot serve in a full time because they fear of their needs. Pero ang pastor ninyo, nakaasa sa biyaya ng ating Panginoon. I don't have insurance. Panayang alok sa akin ng mga bangko, gusto ko daw ng investment. Well, for you, bahala kayo. Pero para sa akin, I know I am secure in the hands of God. On a day-to-day basis, His hands are always full to bless those diligently seek after Him. Heaven is not something that we could fully understand. But you should be confident that heaven is real and is
the intended eternal home for the children of God. Ang unang tagpo na may nakakita ng langit ay sa Acts chapter 7, ng pangalan ng lalaki si Esteban. On his death, on his martyrdom, because of his faith in Jesus, he was being stoned. And he declared, I see heaven open and the Son of Man standing at the right hand of God. So si Stephen ho, sa bagong tipan, ang kauna-unahang nakakita kung ano ang kalangitan. Heaven is a beautiful place. It is a perfect place. A perfect place where God lives, where there is no brokenness, pain, or sin. Kaya ang sabi ng ating Panginoong Hesus, your kingdom come. And what is this kingdom? A kingdom that cannot be shaken. And Jesus said sa John chapter 18 verse 36, my kingdom is not an earthly kingdom. If it were, my followers would fight to keep me from being handed over to the Jewish leader. But my kingdom is not of this world. Ang kaharian ho ng ating Panginoon ay hindi lamang para sa sanlibutan. Ang kaharian ng Diyos ay matatag at ang pundasyon nito'y katotohanan, ang pundasyon nito'y salita ng Diyos. It will never be broken. Hindi pwedeng madethrone ang hari ng kaharian ng ating Panginoon. Walang pwedeng magkudita. Tinangka ni Lucifer na magkudita, pero hindi siya nagtagumpay. Sapagkat ang ating hari ay hindi pwedeng mapalitan. Siya ang ating pinakapari, ang ating Panginoong Hesus, na naghangad na tayo tubusin sa lahat ng ating mga kasalanan. He is our great high priest. Not just of Melchizedek, but He is Jesus Christ, the Son of the living God. Kaya ang kahariang ito ay dapat maunawaan ng bawat mananampalataya. That in this earth, our reality and relationship and realization, yung kaharian na ini-establish yun dito, ay katulad ng kaharian ng ating Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin, hindi pwede ho dito ang mga malalambutang puso. Sa kaharian ng Diyos, hindi pwede ang mga matampuhin. Mga matampusa, hindi rin ho pwede. Hindi rin ho dito yung sakit ng tiyan lamang pagdadalo ng gawain ng Panginoon. Pag may pangangailangan at pag may malagim na problema, yun lamang ang dadalo sa gawain ng Panginoon. Ang kaharian na nais ng ating Panginoon ay dito sa lupa, tayo'y nagsasanay na lagi siyang makaulayaw at laging masabik bawat oras at bawat umaga. Alam niyo bang pinakadakilang himala sa atin? Paggising sa umaga. Not more anything else. It's not the millions of money in the account, but every time we wake up, hindi ka nakapag-pray kagabi, pero gising ka pa rin. Hallelujah! Natutulog ka, na nabitawan mo na ang iyong cellphone, kaka-Facebook. Hindi ka na nakapag-pray, nasa dibdib mo ang iyong cellphone. Pero kanina'y ginising ka pa rin ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos. That is a miracle. If you want one, ang himala ay ang inyong asawa. Dapat iba ang inyong mapangasawa, pero yan ang ibinigay sa inyo ng ating Panginoon. That is a miracle. Bakit ganyan ang ngiti mo, Sister Lucille? Your kingdom come. Your will be done. Remember, sometimes when we are in suffering, remember what Jesus did on Calvary. Wala ho talagang hindi makakaranas sa atin ng pagsubok. May sasakit at sasakit sa inyo. Pero tandaan ninyo, ang kalakasan natin ay ang ating Panginoon. Don't meditate on the pain. Ang bakterya hindi bine-baby. Pinapatay ang bakterya. Gumamit kayo ng Green Cross alcohol. Pag bine-baby ninyo, hindi kasi sinisipod ako, inuubo ako. Sakit ng ulo ko. Paano aalis yan kung iyong inaalagaan? Paano aalis yan kung yan ay iyong mini-maintain? This would be the last time I will drink cortisol o Bartocol, kung ano man yung mga iniinom ninyo.
Pastor, pag senior na, may discount eh. As long as you keep on enjoying the things that will make you dependent, it will always stay. Pero pag sinabi mo, tapos na, hindi na ako magbobomba, hindi na ako hihikain, hindi na ako magne-nebulizer, hindi na ako magtuturok. At kung ano yung sinasabi, keep on repeatedly, there is a miracle working in your base because you are blood-bought. You are functioning according on what God has called you to do. There is a healing cell. There is an antibodies. There is an anti-cancer cells in your body. Sa langit may sakit ang tao doon? Wala. Kaya ang pinakaganap na kalooban ng Diyos sa simbahan, dapat gumagaling ang mga may sakit na ang ating lahat ng doktor ay ang ating Panginoong Hesus. Medication is the biggest scam in the whole wide world. Patawad sa mga medrep na naririto at mga nakikinig. Pero dahil habang may sinusupply na gamot, maraming inirereseta. Lantakin nyo naman, nananahimik tayo. Biglang may polio na kaagad. Diba? After 20 years. And I heard that there is a certain research, unclassified, na ang World Health Organization ay isa sa culprit para magkaroon ng extinction ng mga nilalang sa buong daigdig. Alam niyo ba, yung mga paggamit ng mga contraceptives and pills, kaya marami yung mga may sakit na mga babae, breast cancer, ovarian cancer, ayaw nyo kasi magtiyaga sa calendar method eh. Masyadong mainipin ang mga mister ninyo. Pero kung kayo may pagpaplano, magpapaseminar nga ako sa February 14 para matuto si Brother Harney. Sabi niya, Pastor, papalagin ko na si Jen. Sabi ko, wag, relax. Easy. Chill lang, Daddy. Chill. Meron tayong pwedeng paraan. Disiplina. Pure intention. Pure love. Pag banat ng banat, talagang masasagad. Amen. Pag lagi kang nakaabang lagi sa mismong pagbagong ligo, tiyak na talagang go and multiply. Pag wala akong pagpaplano, tiyak na talagang magulo. Lahat ng bagay pinaplano. Tayong nagpaplano. Pero ang Diyos ang nagpapatupad. Walang plano, walang magaganap. Amen? Kaya, subukan nun ninyo. Remove all the pills and other contraceptives. Just discipline your life. Eat healthy food. Make a good family planning. And your life will be okay. Tingnan niyo si Pastora Magda. Walang family planning na umubro dyan. Oh, ha? May patotoo. Tanungin niyo yung lahat ng mga nagkasakit ng mga ovarian at breast cancer. Tanungin niyo if they used pills. The doctor will not say that. But your pastor, your friendly pastor from Biyaya ng Diyos Binyan will always say, trust God and He will give you the things that you need. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Mahal niyo pa ba ako? Amen? So, the kingdom of God. Let's go. Christians are member of the body of Christ. We are members of His kingdom, and that is not of this world. So we should function as if we are in heaven. Pag sinabi hong as if, para ka nang nasa langit. So sa tuwing nangangaral ako, pakiramdam ko nasa Araneta Coliseum ako. Diba? Sa tuwing nangangaral ako, parang ako ay nasa Cebu Coliseum dahil sa live streaming. Dahil mamaya yan, pagka ni-replay na, it can be viewed 100 times or even 1,000 times. Pakinggan niyo ako paulit-ulit. Sisiguraduhin ko sa inyo, magiging tayong magkakabalahibo. Birds with the same feather flocks together. Kaya salamat sa Diyos. Mag-join kayo ngayon ng mga workers in Bible study. Mag-obserba kayo. Wala na sa amin ang mga marereklamo. Pinaalis na ni Brother Arman.
Yung mga magsasuggest at kukontra, Pastor, ganyan. At yung darating na mas magaling pa kaysa sa'yo, nakaparada ang puting banho sa baba. At handa na silang damputin. Pero makikita nyo, we've been in a lot of serious cases. Mga kabataan na nadidisiplina, mga manggagawang nadidisiplina, pero yet after that, they keep on coming back into our leadership. Why? Because there is love and there is restoration. Ba't sila nagbabalikan dito? Minsan hindi mo na nga hinahanap, gusto pang bumalik eh. At ang sabi ko sa kanila, sapagkat hindi akin ang simbahan. Ang simbahan ay sa Diyos. Kaya kung kayo mananatili at ang kanyang salita ay mananatili, anuman ang inyong hilingin, ibibigay ito sa inyo ng ating Panginoon. In English, if His words abide in you, and if you abide in Jesus and His words abide in you, ask whatever you wish and He will give it to you. He will give it to you. Amen. Ang buhay ho natin ay katulad ng isang usok. Makikita mo na naririyan, mamaya wala na. But eternity, that is forever. Knowing the kingdom of God is the continuation. We are not just fooling around and playing around. Ang simbahan, no, hindi lamang basta kayo parang, oy, banal na ako ng konti. It is your license to stand up inside, in the sight of God and hearing His word. Well done, good and faithful servant. Ang lahat to ng atin hong ginawa, daraan sa apoy, sabi sa 1 Corinthians chapter 3. Paggawa sa kahoy at sa mga dayami, madali itong masunog. Pero pag ito'y gawa sa bato, sa pundasyon at metal na hindi nasisira, ito'y mananatili. Kaya nga mga kapatid, we will pass through the fire. We will pass through various tests. But do not fear. Be of good cheer. Si Jesus ay nagtagumpay at tayong lahat ay magtatagumpay. Tayong lahat ay higit pa sa mananagumpay. Sinasabi ko sa inyo, yung 30,000 na kailangan mo ngayon, napakaliit niyan sa harapan ng ating Panginoon. Ba't ka matatakot sa 30,000? 30,000 lamang ba ang halaga ng iyong pananampalataya? Dahil may taning ang doktor, ikaw ngayon ay natatakot na. Naalala ko tuloy, Pastor Magda, yung binisita ninyo yung ating isang kapatid, nagpatawag na, hindi ako pwede, may gawain ata kami, may broadcast or may shooting. Sabi ko, Pastor, puntahan nyo na yan, mamamatay na ata yan mamayang gabi. At nagpuntahan ng mga women's club at ang mga intercessor at lahat ng panalangin ay kanilang pinalangin. Palagay ko hindi nawala ang speaking in tongues. Hallelujah. Napakalakas sila mag-speaking in tongues. And they prayed together and bind the demonic power of death. Ang kamatayan ho'y kapangyarihan ng unang kasalanan. At ipinanalangin ho nila, ni-rebuke ang espiritu ng kamatayan. Alam niyo, wala hong makapaniwala at lahat ho'y namangha. Nagpapaalam na ho ang matandang ito. Pero kamukha at mukha nyo, pagkatapos may panalangin, kumain ng Chicken Joy at ngayon ay kasama natin at narito sa ating gawain. God is a God of extension. God is a God of miracles. God is a God of wonderful things. God cannot be mocked. He is alive or God's not dead. He is alive and living in the inside. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Shout hallelujah! Hallelujah. Patay na. Nagpatawag na ng pastor. Pero nabuhay pa. Talagang anak tayo ng Diyos. Number 3. Your will be done. It is not our own effort. Our labor might be in vain, but God's favor will always remain. Our labor might be in vain, but God's favor will always remain. Because the favor of God is, even you do not deserve it, God gave it anyway. Alam niyo ho, ang napakaganda sa Diyos. Kahit yung pinakahuling tao ho dito sa simbahang ito, ay nababalintunaan, nahihiwagaan,
Ano ba sinasabi dito mga pagpapala at mga kagalingan at mga talatang mga binabanggit dito ni Pastor? Kung alam lang niya, isang kahig, isang tuka lang kami. And you cannot remove that in your own mind. Remember, the battle is in our mind. For we wrestle not against flesh and blood. Ang tao hong mausis at matanong ay hindi ho makakasulong. Huwag ho kayong mapagduda sa maraming mga bagay, lalo na sa salita ng Diyos. At lalong-lalo na sa inyong kaligtasan. Kaya marami ho ang nadudupilas at nalilinlang. The moment that you doubt about your salvation, don't doubt about your salvation. Don't doubt about who can save you. It's only Jesus. Ang ating Panginoong Hesus lang. At wala hong exclusivity sa kaligtasan. Lahat ng magpapakumbaba at magsasabing, Panginoong Hesus, Ikaw ang aking Panginoon at personal na tagapagligtas. Tingnan niyo ho yung mga ibang mga samahan. Mga suplado, mga mayayabang, at medyo laging may pasaring. Tingnan niyo rin ho, ang mga simbahan, kahit mga born-again Christian, minsan may pinuntahan kaming simbahan ng ilang mga kapatid, at gusto ko lamang makita kung ano yung setup ng kanilang stage at ano. Alam niyo yun, I'm expecting as a brother in Christ, they will be very, very accommodative. Na sige ho, pasok kayo. Gusto niyo palang makita ang church namin, maganda kasi itong church namin. Recently lang ho ito, 3 weeks ago. At sabi ganoon nung isang assistant pastor at may kausap na isang babae na nagdala sa amin doon sa church. Anong purpose? Sino yan? At bakit? Wala dito si pastor. A Christian church. 700-seat na church. But they doesn't even care who are they talking about. Pero sa biyaya ng Diyos, kahit hindi namin kilala, pag humingi ng pera, kahit 100 may pamasahe, makakauwi sila. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ilang beses na akong naloloko ng mga individual na pumupunta dito at may dalang reseta ng gamot. Okay lang. Sapagkat kung lukuhin man nila ako, hindi ako ang kanilang niloko. At kung ito man ay ginamit nila sa tama, pagpalain sila ng ating Panginoon. Mismo hong kasi tayo, may mga walls and boundaries. Sabi ko nga sa tatay ko, napakahirap magkaisa ang body of Christ. Pag hindi ka ganoon, hindi ka kapili at hindi ka kasali. Pag hindi mo kayang gawin yon, doon ka muna sa last seat. Pero wag ho tayong mag-alala. Sapagkat pag dumating ang pagkilos ng Diyos, hindi effort mo, ang Diyos ang kikilos para ikaw ay iangat at itaas ng ating Panginoon. At nakausap ko nga ang isang lalaki at ang sabi niya, Pastor, dito lang pala kita sa Laguna matatagpuan. Biruin mo yun. Kilalang tao pero nung nakita ko kaming mag-asawa, tuwang-tuwa ho sa amin. What is that? It is a humble and meek spirit. You do not need to brag your accomplishment. Let them see what the Lord is doing in our midst. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya maintain the quality and the atmosphere of living like Jesus. Wag ho tayong makipagpagalingan at makipagmarunungan. Yung mga bagay na hindi ninyo alam at hindi hirap kayong matutunan, yung simple na lang muna ang inyong masterin. Hindi ho ba? Hayaan ninyo na yung pag-change oil, mekaniko na gumawa noon. Nangyayari, para makatipid ako na rin na mag-change oil. Nagkamali ng oil filter, yung pinaglagyan mo, di sabog ang makina mo. Hayaan mo na muna na for the meantime, A-E-I-O-U muna yung alam mo. Saka mo na alamin ang dispensation of grace, the third heaven and the fourth heaven.
It will come as it goes by. Eh yung AEOO, hindi mo mamaster. Gusto mo kaagad, calculus, wow, big time! Gusto mo kaagad, algorithm. Di ba? Ano ba yung algorithm na yan? Hindi ko alam yan eh. Hayaan nyo muna that we go step by step. Alive, alive, alive forevermore. Yan muna. Gusto mo kaagad, parang mga mahuhusay na mga awit. Magsimula ka muna sa mga Tagalog. At ano. Saka mo na muna isipin na maging kang Planet Shakers at maging Hillsong at maging Bethel. Bago sila naging ganun, may pundasyon. Listen to this. God is so special in the outcome, but we as His people should take the process. Ang Diyos ay eksperto sa pinaka-final outcome ng ating kalalagyan. We will have the victory. We will have the blessing. Pero marami ho sa atin, ayaw magpaproseso. Pag pinaprocess, mayroong assessment. And if you fail, that is God's expertise. He will give you second chance. Ang Biblia ho hindi minimemorya. Isinasabuhay at isinasapuso. What is your memory verse? What is your favorite verse? Tumigil ka nga, anong memory verse at favorite verse? Dahil yung paborito, mamaya ayaw mo na. Di ba? Favorite ko Starbucks, favorite ko milk tea. Eh nabalita na ang milk tea nakakapagpa-diabetes. Eh ang daming milk tea doon sa aming lugar, wala nang bumibili. Ang paborito, pansamantala lang. Kaya wag ninyo maging paborito ang simbahang ito. Ibigin ninyo ang ating Panginoon. At tiyak, kahit hindi kayo i-follow up ni Aren, ang paan ninyo ay kating-kati na pumunta sa gawain ng ating Panginoon. Sapagkat dito, ang mga patay ay nabubuhay dahil buhay ang ating Panginoon. Paano daw ho natin malalaman ang kalooban ng Diyos? Studying the Word of God and asking Him for insight and understanding and wisdom. Knowing the will of God is all about emphasizing His rulership, His leadership, His power, and His authority. Tayo ho'y tinawag ng Diyos para magpagaling, magpalayas ng demonyo. Ang nangyayari mga asawa ninyo, pinapalayas ninyo eh. Demonyo ho ang pinalalayas, hindi ho ang anak ninyo. Ulitin ko, ano ho ang pinalalayas? Demonyo. The bad spirit. Pero huwag niyo palalayasin mga asawa ninyo. Tapos pag sumakabilang bahay, iyak-iyak ka naman, pinalayas mo eh. Let us be very careful kung ano ho ang ating palalayasin. Masamang espiritu. Pag nabalitaan nyo, anak nyo nakakulong paano? Pinalayas ninyo eh. Huwag ho tayong nagpapalayasin. Let us be very careful with our words. Words can wound someone's heart. Ang peklat at pilay sa basketball, gumagaling. Pero ang masamang pananalita, napakahirap gumaling. Tingnan mo ang iyong katabi. Kung kayo may kasama sa pamilya ninyo or kayo nasa isang compound, kasama ninyo ang mga kapatid ninyo at mga kamag-anak, huwag kayong makwenta. Lakas mo naman kumain, hindi ka naman nagtatrabaho Pakainin mo ng pakainin. Pinautang na kita hindi ka pa nagbabayad. Hayaan mo na't ikaw ay nauutangan. Amen? Pag nilalapitan ka, maging maligaya ka dahil nakikita nila na mayaman ka. Basta ito ho ang tip ko sa inyo, pag may nanghihiram mo sa inyo ng 10,000 at wala kayo 10,000, bigyan nyo kahit 500, huwag nyo nang pabayaran. Di ba? Nanghihiram ng 10,000, wala kang ang pera. Pero yung kapatid nag-effort. Nag-Uber pa yon para makarating sa bahay mo. Bigyan mo 100 para may pamasahe, pambalik ng taxi. At least, huwag nating pahintulutan na hindi natin matulungan kung meron tayong kakayanan. Alam niyo sa akin ng pangunawa, we can buy a property worth 20 million kung ang bawat isa sa atin ay mag-aambag-ambagan at tayo maniniwala, we can buy a property sa simbahan ng biyaya ng Diyos. Amen? Palakpak ang naniniwala. Yung pinakamalakas na palakpak. He will use us for the hopeless,
giving joy to the downtrodden, victory to the defeated. Tinawag ho tayo para magbigay ng pag-asa. When you say you are anointed, there is power in your powerhouse. May kapangyarihan ho dito sa atin ng buhay. There is a dynamo, the empowering machine, na pag ikaw ay nalulumbay, huwag kang magpapakamatay. Alam niyo ba ang number 3 na cause of death ng maraming tao worldwide is suicide. Ba't ho nagpapakamatay? Dahil napapagod din sila sa kanilang buhay. Let your ears be careful to listen sa mga taong may problema kaysa mapakinggan ang eulogy sa araw ng kanilang kamatayan na hindi nila alam kung saan sila napapunta sa kanilang kamatayan. Uulitin ko, walang purgatorio. Walang purgatorio, sabihin mo sa iyong katabi. Ang pinupurga lang ang mga baboy na may bulate. There's only 2 options, heaven or hell, and you make to have that decision, to make a choice. Merong isang kwento na ang pangalan ay si Lazarus, the rich man and Lazarus. They both died. Si Lazarus nasa labas ng templo, punong-puno ng galis, punong-puno ng madumi ang kanyang katawan at dinidilaan ng aso ang mga sugat sa kanyang binti. At namatay ang mayaman at si Lazarus. Si Lazarus ay kinanlong sa bosom ni Abraham. That's what they call the paradise. At nandun siya sa magandang kalagayan. At itong mayaman ay nasa impyerno. At ang sabi niya, Panginoon, pwede ba akong makabalik muli sa lupa at babalaan ang aking mga kapatid? Na napakahirap pala ng buhay dito, walang aircon. Puro bulate ang baho. Mainit. At walang tigil ang pag-iyak at pagtangis dahil sa pait at tapdi ng kanilang nararamdaman. At ang sabi ng ating Panginoon, yan na nga ba yung sinasabi ko sa inyo eh. Nandyan ang mga propeta, ang mga lingkod ng Diyos na nagbabala sa inyo. Nagtingang kawali kayo at akala ninyo kayo ay matibay at walang hanggan ang inyong buhay. Di ba mayroong isang talata sa Biblia, hangal ka, ngayon kukunin na kita. Mayaman din yon. Kaya nga mga kapatid, marami yung mayayamang Kristiyano, marami sa kanila hindi makakapasok sa langit. Bakit? Kasi hindi sila lubos na nagsuko sa ating Panginoon. They love the comfort of this world. Maraming mga Kristiyanong mayayaman, hindi naman talaga tunay na sumunod sa aral at salita ng Diyos eh. They still live in lies. They still live in the things that compromise. Kaya magugulat ho kayo. Pagpunta nyo sa langit, yung inaakala nyo nasa langit, wala. Yung inaakala nyo wala sa langit, nandoon. Sapagkat tayo naliligtas, hindi sa mabuting gawa, kundi sa grasya, awat habag, at biyaya ng Diyos. Palakpak ang mga buhay. And I will close with this. Pinalaya tayo ng Diyos. Spiritually, physically, and emotionally. He was wounded for our transgression and He was bruised for our iniquities. Ang langit ay pwede natin maranasan dito sa lupa. You could have no lack. Ang tunay na prosperity is not just winning a lottery. Ang tunay na prosperity is all about the mindset and the purity of your heart that God will always provide. He is Jehovah Jireh. Hindi mo nararanasan ang living of your dreams, but it will come to pass. It might not be today, but it might be next year. Hindi mo nararanasan yung iyong malaking prayer request, gusto mong magkaanak, it might not be this year, but there will be another year. Hindi mo nararanasan yung pangako mo na dapat ay magawa mo. It might not be this year, but it could be next year. Kaya nga ho ang ating Panginoong Hesus, namatay para sa atin upang magkaroon tayo ng kaganapan ng kaisipan. Hindi tayo ang gagawa ng ating tagumpay, ang ating Panginoong Hesus. But don't get me wrong, hindi ko sinasabing hindi kayo gumawa. Huwag ninyong ipilit ang hindi pa hinog. Sapagkat sa tamang panahon at sa tamang oras,
pag ito'y hinog na, ito'y mamumunga at magbibigay ng bunga. So you will not just become fruitful, you will have a lot of seeds. Kaya ako sa tamang panahon, right at this very moment, nagi akong karapat-dapat at nagi akong tama sa harapan ng Diyos na isang bunga, na itong bungang ito ay may mga buto, na ang lahat ng sasalo at makatatanggap ay mamumunga din at mamumunga at mamumunga at mamumunga. Kaya naniniwala po ako, mga kapatid, we are on our 12th year by 2020. Ang langit ay meron ng tinatawag na 12 gates. And when the gates are already established, there is something greater that yet to be done. No eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived what the Lord has prepared. When you have these walls, you could be assured that God will just pour out the blessing for all of us. Lahat ng ating kakailanganin, on our 12th year, lahat ay ibibigay ng ating Panginoon. Magsasayaw ka hindi dahil umuulan. Magsasayaw ka dahil umuulan ng pagpapala. At hindi ka naluluha dahil sa problema. Luluha ka na dahil sa pagpapasalamat sa ating Panginoon. Panginoon, napakabuti mo. Mari po ba kayong tumayo sa inyong mga talampakan at paa at pasalamatan natin ang ating Panginoon. On the first day, Jesus was crucified. And He died before 3 o'clock in the afternoon. He was laid down in the tomb. At ang may-ari ho ng libingan ay si Joseph of Arimathea, na isang mayaman sa kanilang panahon. Pero hindi niya pinagkait na ipagamit ang kanyang puntod sa ating Panginoon. Alam niyo, pag naglingkod kayo, hindi dahil nagbo-volunteer lamang kayo. Pag naglilingkod kayo, kasamang lakas, talino, husay, at mismong pati wallet at pinansyal, kasama ho pag naglingkod tayo sa ating Panginoon. Sapagkat pag nagpala ang Diyos, hindi lang naman ikaw buo mong sambahayan ay pagpapalain ng ating Panginoon. Hanggang ikatlong saling lahi, makakaranas ng himala, ng biyaya at pagpapala. Walang tigil, walang tigil, walang tigil. Walang ubos, at tuloy-tuloy ang pagdaloy. On the second day, it was called the Black Saturday. It was so dark. Maging ang mga disciples ay balintuot at skeptic. Mabubuhay nga ba talaga si Jesus? And Satan thought he won the battle because Jesus was dead. But not even so. Si Satanas ay hindi matalino. Satan is a fool. Akala niya, siya'y nagtagumpay. Pero sa kabila ng katahimikan ng buong sanlibutan, sa kanyang likuran, na sa kamatayan ng ating Panginoong Hesus, siya'y pumunta sa pusod ng impyerno. Pumunta siya sa kailaliman ng impyerno at sinabi niya kay Satanas, akin na ang susi. Wala ka ng susi sa impyerno sapagkat na kay Kristo ang susi ng buhay na walang hanggan. At ayaw ni Jesus na iniisa man. Look how poor Satan is. Even in his own kingdom, he does not have any keys. Ang susi na sa ating Panginoon. Di ba ang sabi sa Biblia? The gates of hell will not prevail. Kaya hindi ho tayo madadaig ng kaaway at ng kahirapan. Hindi rin kayo madadaig ng kasalanan. Sapagkat ang tinakpan ng ating Panginoong Hesus ay walang makakaubra, walang makalalagpas, because we are covered by the precious blood of
Jesus Christ. And on the third day, it was a Sunday morning. Tinatanong nila, ano bang dapat araw sambahin ng Panginoon? Sabado ba o Linggo? Pwede rin sa Monday, pwede rin sa Tuesday. It doesn't matter what would be the day. What would matter is our hearts, our desire. But because it is Sunday, we gathered on the very first day of the week, remembering Jesus is alive. Tinapos niya ang kanyang takbuhin at ipinangako, hindi niya tayo pababayaan. Ang lahat ng kapangyarihan ay nasa ating Panginoong Hesus. All authority has been given unto Him. And now that He was translated into heaven, He gave us the Holy Spirit. That power, the same Spirit that raised Jesus from the dead, is the same Spirit. November 17, 2019. You are not a weaker vessel. You are a person of value. Pasalamatan ng ating Panginoon. Diyos na napakabuti. Diyos na katangi-tangi. Diyos na nagpapagaling at makapangyarihang Diyos. Huwag kang papayag na lagi ka na lamang sa pinaglumaan. Huwag kang papayag na gaya na lang ng dati. He make all things brand new. Forget the past. Walk in the promise. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sige, come on. Oh, you are the light in this world. Hallelujah. To tremble at the light that you bring, and when you walk into the room,
Saan yung mga dancers natin? Dancers! Yung mga dancers! Yung mga dancers natin! Want you! Consume us. Permission. We want you. Yes! Yes! Hallelujah! Consume. Give me permission. We want one more time. Come and consume. Give you permission. Our heart is yours. We want. We want you. Woo! Hallelujah. Give him permission. We want you. Permission. Heart are yours, we want you. We want you. We love you. Yes, Lord. And we'll never stop. When Live without you. Jesus. Walang instrumento. We love you. We love you. And we can't get enough. All this is Sister Imelda. Sister Imelda, dito nga po kayo sa unan. Sayaw din kayo. Sayaw kayo sa Panginoon. Yan. We love you. Hallelujah. And We'll never stop. You. live without you. Jesus. We love you. And we can't get enough. All this is for you. Jesus. Sa mga susunod na Sunday, habang nag-worship tayo, we will prepare a canvas. Tapos habang sumasamba tayo with so deep in love with Jesus, si Brother Boy magpe-painting as the Spirit leads, asawa ni Sister Nori. He will paint anuman ang nilalagay sa kanya ng Panginoon. He just paint what the Lord is giving to him. Come on. We love you. We love Come on, let's get crazy. We can't live Without you, Jesus, we love you. all this is for you. Pour it out. We love you.
Last time. Come and consume. Sing that, oh, we are. Give you permission. Hearts are yours, we want you. We Want you. Jesus. Amen. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Let us bow our heads and let us pray. Until you give God the permission, He cannot function in the way you want Him to help you. Give Him permission. Give Him the way to access over your life. Mawawala yung pagiging mong magagalitin. Mawawala ang pagtaas ng iyong blood sugar at hypertension or high blood. A merry heart doeth good like a medicine. Masyado kang na-overthink. Kaya ikaw ay laging uptight at laging pressured. Iniisip mo lagi kung paano kikita, kung paano magkakaroon ng pera. Isipin mo muna ang ating Panginoon bago ang pera. Ang pera ay masamang Panginoon, pero mabuting alipin. Uulitin ko. Ang pera ay masamang Panginoon, pero mabuting alipin. I'm looking forward for the best days of this church. Darating ang araw may magdodonate ng kotse para sa walang kotse. Darating ang araw may magbibigay ng bahay at magpapabahay sa mga walang bahay. Darating ang araw magkakaroon ng matinding pagkilos ng ating Panginoon. There will be more than enough. Magiging napakahirap ng daigdig at sanlibutan. Pero ang simbahan ay magtatribe at magtatagumpay. Sapagkat ngayon pa lamang ay pumipili na ang Diyos ng mga lalaki at babae na may tamang puso at may dakilang layunin na ipahayag ang kaharian ng ating Panginoon. Repent, for the kingdom of God is here. Repent, for the kingdom of God is at hand. Kaharian lamang ng Panginoon ang kanyang patuloy na ipinangaral habang siya'y naglalakbay dito sa lupa. Kaharian ng ating Panginoon. Dahil sa kaharian, meron tayong pantay-pantay na kayamanan. It's only in the kingdom that we'll have commonwealth. And because we are a child and a son and the daughter of the Most High, magbabago ang standard ng inyong buhay. Sapagkat ang malakas ay aakayin ng mahina. At ang wala ay tutustusan ng mayroon. One more time before we leave, ipanalangin ninyo na maging kayong masaganang masagana. Pangarapin ninyo na makapagbigay ng 1 milyon sa church na ito. Pangarapin ninyo, come on church. Dare God. He will prove Himself strong. Make me rich, bless me indeed, enlarge my territory. Pag mahirap ka, pabigat ka. Pag kulang at kapos ka, lagi kang intindihin. Just for a season. Pero masarap ho na ikaw naman ang magbibigay ng kagaanan. Kaya ang sabi, let the weak say, let the poor say, Aming Ama, marami pong salamat for a captivated congregation that they captured the message that one truth, it is your good pleasure to give us the kingdom of God. Occupy till I come. Ipahayag ang kaharian ng Diyos at sakupin ang bawat lungsod, ang bawat bayan ay makarinig ng tinig ng Ebanghelyo. That's why you will be rich and blessed. Magpapakain ka ng mga naglilingkod sa Panginoon. Kaya naman yung kabataan na laki dito sa church sa atin,
her promotion never stops. Bakit? Panay ang bigay niya. Pag may youth camp, 20,000. Bata lang ho yun, 25 years old. At ang sabi niya, Pastor, hindi ako papayag na hindi ikaw magkakasal sa akin. Sa Amerika, ikaw magkakasal sa amin. Hello, palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya Joshua, makakasampa ka sa barko. Okay? Ang sabi ng doktor, may hepa ka, pero ang sabi ng Diyos, pinagaling ka na. Amen? Lahat ng may mga sinabi ang doktor na kinatakutan ninyo, sasabihin ko sa inyo, ang sabi ng Diyos, gagaling ka at mahaba ang iyong buhay. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Ang bato ay malusaw. Ang baga ay maayos. Oh! Ang malapot at malabnaw na dugo ay umayon sa pagkakalikha nito. Ang mga may Alzheimer's, sinusitis, anuman ang mga sakit na ito. As it is in heaven, here on earth, we command, we declare, we announce, we are healed, we are healed, we are healed, we are healed. Lahat ng may sakit, tanggapin ang kagalingan ngayong umagang ito. We are healed, we are healed. We are healed in Jesus' name. I'll be having one more prophetic announcement. Sister Early, nandito ata si Brother Angelo eh. Kasama ba ang wife mo? Nandito si Sister, nandiyan po, si Jonah. Tawagin niyo nga ho dito. Ito ho ang kauna-unahang doktor ng biyaya ng Diyos na darating ang panahon, magtatayo tayo ng ospital na tama ang diagnosis. Halika dito, Angelo. Huwag ka nang laging magbuhat ka na sa gawain ng Panginoon. Si Jonah, nandiyan si Jonah. Ayan, magandang doktora. Brad, huwag kang magagalit kay ang bungo, ha? Galit na galit to kay Baron Geisler eh. Sige, maghawak kayo ng kamay. Raise up your hands. God is raising up young people in the field. Hallelujah. Marami yung takot sa ospital. Gusto lagi magpapa-ospital. Pero darating ang mga panahon, makikita ninyo,